Okay, good morning po sa ating lahat. Kanina nagkaroon po tayo ng FB Live. Ang problema po, nag-cut po tayo tsaka alam ko medyo nakakainis 'di ho ba kapag halimbawa nagdi-discuss ta's naputol-putol. Kaya po gagawin po natin, isa-summarize po natin ng mabilis yung mga napag-usapan na natin. Ito po yung mga larawan na nakita ninyo kanina na naging panimula po ng ating pag-aaral. Then dumako po tayo sa mensana and corpore sano. Ang salitang mensana and corpore sano, ang ibig po sabihin nito, ito ay salitang Latin. At ito po ay nangangulugan na a sound mind in a sound body. Ibig sabihin, healthy na utak sa loob ng isang healthy na katawan. Yan po, mensana and corpore sano. So kailangan po ang ating isip at ang ating katawan ay parehong healthy. So good and bad, nagkaroon po tayong discussion dito. Eating too much fatty and salty foods, ito po ba ay good o ito ay bad? Ang sagot po, bad. Lahat po ng bagay na too much, hindi po ito maganda. Ano po? Although, okay lang naman yung minsan nagkakaroon tayo ng mga salty foods, medyo may fat na food, wag lang po yung sobra na hindi na okay sa ating katawan. Sumunod po, good or bad? Staying awake until midnight. Okay, ang sagot po dyan ay bad. Although ngayon po nangyayari minsan 'no, lalo na yung mga, na medyo na, papasubo sa mga computer games. Minsan po iwas-iwasan po natin na mag-over, umabot po tayo ng mga gabi na bago tayo matulog kaya madaling araw 'no, iwasan po natin 'yon. Magkakaroon po tayo ng brain damage. Next po, good or bad? Having daily exercise, good po ba 'yun o bad? Yun po ay good. Araw-araw po kinakailangan tayo ay mag-exercise para po maging physically fit at mentally alert ang ating katawan. Sumunod po, ating pong talakayin yung mga paraan para manatili tayong healthy. So ang una po dito ay yung pagtulog ng 8 to 10 hours a day. Huwag po natin hahayaan na hindi tayo matutulog ng 8 to 10 hours man lang sa loob ng isang araw. Bakit? Lalo na sa mga bata. Kasi po kapag tayo ay natutulog, yun lang po yung oras para yung ating katawan ay makabalik sa dati, mag-bounce back sa health. Yung mga namatay na cells, mabuhay ulit. Yung mga napunit na muscles, magkumpuni ulit. Kapag po tayo natutulog, meron tayong REM o rapid eye movement. Ang ibig sabihin nito, ito yung panahon o oras ng ating brain ay nakakapag-relax at agad niya po nababalikan niya po yung mga pinag-usapan o mga nagawa niya. Kaya po minsan, di ba, unconsciously, nagkakaroon po tayo ng subconscious mind na nagkakaroon tayo ng panaginip. Po, kung ano yung mga madalas mong naiisip, minsan yun ang last mong napapanaginipan. Isa pa pong punto, tingnan niyo yung mga puyat. Kapag ka nagkulangan kayo ng tulog, hindi ho ba, mainit ang ulo ng mga puyat. Why? Kasi po, kumbaga sa makina, nag-overheat na yung katawan nila o yung utak nila, tapos hindi pa na-relax, patuloy na umaandar, mainit po talaga yun. No? Next, pag-inom po ng 8 to 10 o kaya more glass of water a day. Ang ating katawan po ay almost fluid. No? Kaya kinakailangan po na napapalitan natin yung ating body fluids. Lalong-lalo na po kung tayo pinagpapawisan o kaya kung tayo umihi, kinakailangan po natin ma-replenish yung ating katawan. Pagka po kayo umiinom, ang mangyari po nun, manalilinis ninyo yung toxic ninyo sa katawan. Okay po? Next, exercise. Nabanggit ko po sa inyo kanina na ang exercise dapat may sinusunod na pattern. Ang una niyo po dapat warm up. Pag sinabi nating warm up, nagpapainit warm. No? Nagpapainit muna po tayo. Hindi po tayo gagawa ng kahit anong exercise na napapagod tayo. Kumbaga, kasama po sa warm up yung walking, kasama po dito yung part po na inhale-exhale. Yun po ay pagre-ready sa ating katawan bago tayo sumuong sa exercise. Next po, after nyo mag-warm up, mag-stretch kayo para hindi po mabigla yung inyong mga joints. Pag sinabi ko pong joints, ang ibig sabihin nito, ito yung mga nagdudugtong sa dalawa mong mga buto. Halimbawa, yung bone mo dito sa tuhod. Okay? Pinagko-connect po niyan yung sa femur at saka yung ating um, shin bone kasama ng ating fibula. So kinakailangan po natin na ma-stretch natin mabuti yung kneecap or yung knee bone para po yung mga joints sa pagitan nila hindi po mabigla.
Kung kayo po ay basta na lang kayo mag-i-stretch or mag-exercise na wala kayong stretching, mabibigla po yan. Imbis po na muscle ang mabubuo ninyo, katulad ng bagit ko kanina, pilay po yung mabubuo ninyo. Ano po? Next exercise, ito na po yung pwede kayo mag-push up, pwede na po kayo dito na curl up, yan. Yung pang-abs, curls, yan. Yung planking, yan. After po nun, ito po yung madalas na tinatanggal ninyo sa equation. After yung mag-exercise, huwag kakalimutan mag-cool down. Pwede, example po ng cooling down, yung walking, o kaya naman, inhale, exhale pa rin. Kung anong ginawa niyo sa warm-up, ganun din po yung sa cool down. Para unti-unti pong, kasi ang bilis-bilis ng tibok ng puso mo dahil na-exercise ka, tapos bigla ka titigil. Pansinin niyo po, sa mga nag-track and field, pagka kayo ay tumatakbo, pagkatapos pinigilan kayo, after yung tumakbo, may himatay po yung mga yan. Kasi yung ating heart, mabilis po yung kanyang pintig, tapos bigla ka nag-stop. Talaga pong machuchok yan. Kaya ang tendency, magko-collapse po yung mga yan. Okay? Next, eating fruits and vegetables. Hindi lang po dapat prutas ang lagi yung kinakain, pati mga vegetables. Lalo na yung mga green leafy vegetables. Yung mga green leafy vegetables pong yan, nakakatulong para sa ating dugo, sa ating body system. Samantalang ang fruits naman po ay nagbibigay sa atin ng mga vitamins para yung katawan natin mapaglabanan yung mga sakit. Wala na po ngayon, panahon ng pandemic. Kinakailangan po natin ng mga pagkain rich in vitamin C para meron po tayong panlaban sa common colds tsaka yung mga flu. Iwasan po natin ang lagnatin tsaka sipunin. Sabi nga dun sa meme, dati daw po kapag ka ikaw ay lalagnat, concern na concern sa iyong nanay. O ngayon, kapag kayo ay lalagnat, hindi lang nanay mo ang concern, buong barangay na ngayon concern na sa'yo. Apo. Next po, quality time with the family. Oy sir, paano ako magiging physically fit o ganito? Hindi po ba napag-usapan natin, hindi lang katawan, kundi isip. Kinakailangan niyo po na magkaroon ng time sa inyong pamilya. Kasi po, pagka meron kayong time sa inyong pamilya, meron po kayong second part na maayos. Yun po yung security. Ano po yung security? Ibig sabihin, hindi po kayo natatakot sa inyong lugar o kaya yung pong nagkakaroon kayo ng bonding time at yung bonding pong ito ay nakatutulong para makatanggal ng stress. Sir, di naman po ako na-stress kamukha ng nangyayari sa mga sitwasyon natin ngayon. Maaaring hindi po kayo na-stress kung feeling nyo hindi kayo stress. Pero in reality, ang iba po sa atin na-stress tayo lang na hindi tayo nakakalabas ng bahay. Paghapon lang tayo sa bahay. No? Yun po yung minsan nagbibigay ng stress sa atin. So para maiwasan po natin yun or kahit paano mabawasan po natin yun, pwede po tayo lagi makipag-communicate, makipag-bonding sa ating pamilya. Then next part po, talk with family members. Siyempre kinakailangan po makipag-usap para po kung meron kayong nararamdaman na hindi maganda physically, emotionally, o kaya mentally, masabi niyo po sa inyong mga magulang. Hindi po masama na maging tayong honest sa ating nararamdaman sa ating mga magulang. Kasi every now and then, kinakailangan po nilang malaman yung totoong nararamdaman natin. Halimbawa, kung kayo ay na-stress o kaya aborito kayo, o kaya meron kayong mga bagay sa buhay na gusto ipalaman or may mga agam-agam kayo, it will be better po na kausapin ating mga magulang. Always give time and space po. Sa mga magulang naman, it's very important naman na bigyan niyo din ng oras ang inyong mga anak. Alam po natin na, yes, totoo, pandemic, yes, totoo, busy kayo, work from home, pero even though kayo po ay nag-work from home, tingnan din po natin yung part na kinakailangan po nila ng emotional support sa oras na ito. Next po, yung have some me time. O mga bata, although maganda rin na minsan may kausap ka sa phone o kaya may kausap ka in your family members, kinakailangan din natin minsan na magkaroon na ikaw lang mag-isa. Huwag kausapin yung mag-isa mo lagi, no? Baka po mamaya, iba na pong ang isipan ng tao sa inyo. When I say kausapin mo sarili mo minsan po kasi maganda yung gano'n na sa sarili mo lang, nagre-relax ka, nagkakaroon ka ng meditation time sa sarili mo. Para po alam ninyo kung ano yung mga nagawa nyo, lalo na kapag bago ka matulog, mag-meditate ka ng konti, ano ba yung maganda kong ginawa today, ano yung hindi maganda kong nagawa today, anong i-improve ko, ano pa yung mga dapat kong na-stay. Po. Next, dito po sa find a new hobby. Yung iba, napansin po natin, di ba, ngayong panahon ng pandemic, ang iba sa atin, para maging physically fit, nag-gardening. Oo nga naman, kaysa hindi ka gumagalaw.
magbubuhat ka ng paso, ganyan. So nakakatulong din po yun, yung new hobby. Halimbawa naman sa mga bata, pwede kayong mag-drawing o kaya magkulay. Kasi kapag po kayo yung nagda-drawing at saka nagkukulay, natatanggal po natin dito yung stress at naipapakita po natin sa drawing kung ano po yung nararamdaman natin. So even sa colors, alam niyo ba na kapag kayo nagko-color ng black, normally dahil malungkot ka o kaya you are telling yung grief o meron kang pinapakita na parang death or something na yung mga iniisip mo na feeling mo hindi maganda, ganyan, normally pinipili mo is the black color. Pagka naman masaya ka, yung mga joyful colors. Kapag ka naman minsan ay ikaw ay nalulumbay, nalulungkot dahil sa sitwasyon, sometimes you tend to make warm colors. Yan po. Next, maintain personal hygiene. O baka naman nasa bahay ka na nga lang, hindi ka pa naliligo. No? Sabi nga nila, tayo po ay manalangin daw para mabuhay at mag-toothbrush para mabuhay ang iba. Baka nakalimutan na po natin magsipilyo. Kada hinga po at buga natin, pakiramdam ng kausap mo, no? Si nanay o si tatay o si kapatid, no? Siya ay pinapatulog mo sa iyong makapangyarihang hininga. So, wag po natin kakalimutan na magsipilyo araw-araw, maligo pa rin araw-araw. Wag po nating tatanggalin yung mga yon. Kasi yung personal hygiene na po yun, nakakatulong din po yun para maiwasan kahit anong sakit. No? Baka hindi na po tayo nagkukuko, baka hindi na po tayo naglilinis ng tenga, mahalaga po yung mga yan. Susunod po, do not panic. Kapag kayo nakakaramdam ng sipon at ubo, huwag sabihin, ay, COVID agad. Ay, hindi po makakatulong yun. Mapapanik po kayo. Idadamay niyo pa yung pamilya ninyo. Kapag po kayo ay may sakit, naramdaman niyo kayo ay parang nalagnatin, pero hindi naman po kayo lumabas ni minsan. Si nanay o tatay hindi naman lumabas ni minsan. Eh, yun po siguro ay dala lang ng maaaring mahina yung katawan mo, ikaw ay na-infect lamang ng mga dumi sa hangin, ganun po. Huwag po natin agad ipanik. Pero makabubuti pa rin po na kung medyo may agam-agam ka, mag-self-isolation ka o kaya hiwalay mo yung sarili mo, magbukod ka muna ng pansamantala. Lalo na sa mga nanay at tatay, kung kayo po ay lumabas at naramdaman niyo to, very important po na kayo ay maghanap ng space sa bahay na hindi lalapit yung mga bata para po sa safety din po nila. Next po, counsel a friend. May mga pagkakataon po, di po ba, yung ating mga kaibigan, yung mga beshi, ganyan, kamusta ka na? Yung mga yan po hindi na natin nagagawang lately, lalo na po kapag halimbawa, yung ating pinag-uusapan, yung mga nasa school. Diba, yung mga bata, sila ay nakikipag-usap sa school na madalas kanilang mga kaibigan, mga best friends nila, ay mga BFF nila. Pero dahil hindi na nga po na tayo masyadong personally, dahil bawal na face-to-face, pwede natin silang kamustahin. Lalo na po, baka mamaya, may problema pinagdadaanan yan. Sa mental health niya po, makatutulong yun. At makakatulong din sa iyo. Sir, paano po yun makakatulong sa akin? Simple po, kapag kayo ay nakakatulong sa ibang, nagkakaroon po kayo ng pakiramdam ng self-worth. Nakita mo na mahalaga ka, na importante ka rin sa iba, na nakapag-help ka sa iba. Yun po ay nakakatulong sa mental health natin at sa social health natin bilang tao. No man is an island po. Kinakailangan po natin ang isa't isa. Last po, wash your hands often. Huwag po natin kakalimutan na maghugas ng kamay lagi. Lalo-lalo na kung tayo po ay humawak ng mga bagay na marumi o kaya kung bago po tayo kumain at tayo ay magkakamay sa pagkain, huwag po natin kakalimutan na maghugas. Gaano katagal? 2 happy birthday song po. No? Lalo na with sabon. Tapos atin pong titignan yung mga kuko natin. Baka mamaya po pwede ka na magtanim ng patatas dyan sa sobrang dumi. So kailangan po natin linisin mabuti yung mga yan. So ang tanong po is, paano po manatiling active ngayong panahon ng pandemic? Ang sagot po dyan, una, active sa utak, mind, and active sa body. So paano po yung sa mind? Pwede po tayong magbasa ng mga libro. Yan. Lalo na yung mga adventure stories. Pagka po kasi nag-adventure stories ka, yung utak mo, napaka iniisip niyan yung mga nangyayari. Halimbawa, sir, paano po iniisip yung nangyari? Story lang yon. O, bigyan ko po kayo ng example. O, sa oras pong ito, sasabihin ko po sa inyo, ako po kunwari ay mayroong hawak na apple. Yan, may hawak po akong apple ngayon. Nung sinabi ko po may hawak akong apple ngayon, ano po nalagay ninyo sa utak ninyo? Hindi ho ba nakita ninyo sa isip ninyo
na yung apple ay red. Sinabi ko po bang red ang apple na hawak ko? Hindi, di ba? Pero nag-automatic siya naging red sa paningin mo. At ang iba pa nga sa inyo, iniisip nyo, yung apple hawak ko sa kanang kamay. Tama? So yun po yung ibig sabihin ng dapat i-develop din natin yung ating mind sa pagbabasa dahil na-stretch po nito, na-exercise ito yung ating isip para mag-work. Yan po. Next naman po, watch news. Mahalaga po na updated tayo para kahit paano alam natin yung mga bagong trend sa sitwasyon natin ngayon. No? Baka mamaya tapos na po yung pandemic, 2 buwan pa kayo na nasa bahay kasi hindi nyo alam. No po? So dapat po makibalita din tayo. Yan po yung nagiging active po niyan tayo. Hindi lang po active lang sa katawan natin at mind natin, nagiging active member pa tayo dito sa ating community. Lalo na kung halimbawa po ay meron tayong magagawa such as sharing information, yung ganyan po. Iwasan lang po yung mga fake news ha. Okay. Next po, move around the house. Galaw-galaw po tayo sa loob ng bahay para po kahit tayo ay paano ay pagpawisin. Which leads us to number 4, clean house or part of it. Pagka po kayo ay naglilinis ng bahay, nakakatulong po yun para matanggal yung mga mantika sa katawan, no po? Nababawasan yung ating mga fats. So kinakailangan po natin yun, at the same time, nakatulong ka na exercise ka pa. Huwag niyo lang po makalimutan yung pinag-usapan natin na magsimula ka mag-warm up, mag-stretching, bago po ninyo gawin yung activities na yan. Pagkatapos po yung gawin activities na yan, o mag-cool down, bago kayo totally mag-rest. Huwag niyo po kakalimutan na yung inyong katawan, kinakailangan din yan na huwag pagpawisin na matagal. Pag pinagpawisan na kayo, pagka nagpapahinga na po kayo, palitan po natin yung ating damit para hindi po tayo katuyuan ng pawis. Okay? Next. Kinakailangan pong discuss yung part ng COVID-19. Si COVID-19 po ay isa sa mga naging mapanganib na sakit. Pero to be honest po sa inyo, may mga sakit pa po na mas malala pa dito. Katulad ng Spanish flu. Katulad po ng bubonic plague. O kaya yung Black Death na tinatawag nila. Pero natataka kayo, hindi sir, ito po yung pinakamalala kasi maraming tao affected. Ang sagot po nun, hindi naman po totally. Why? Kasi po, kaya tayo affected dahil marami yung tao ngayon kumpara noong unang panahon. Kasi po, itong sakit na to, katulad nakalagay dito sa ating screen, hindi niyo na po minsan makakagagaling ka sa sakit na to kahit hindi ka ma-hospital. Kung malakas na yung katawan. Kung mahina lang yung katawan, halatang halata to sa iyo. Pero sabi nga po nila, asymptomatic yung iba. Sir, ano po kaibahan ng asymptomatic at symptomatic? Sige, lagay po natin dito na po. Pag sinabi natin po na symptomatic, ang ibig sabihin po nito, yung pong tao o yung pasyente, halata po siya na may sakit. Pagka naman po hindi siya, ang tawag po doon is asymptomatic. Ibig sabihin, hindi po nakikita yung simptomas sa kanya. Symptomatic, kita yung simptomas sa sakit. Asymptomatic, hindi po kita yung simptomas sa sakit. So, paano po yun? Ito po yun. Yan. So, ano po ba yung mga symptomatic? Ano po ba yung mga simptomas na nakikita natin sa mga COVID-19? May lagnat. Kaya nga po, di ba napapansin ninyo, sino-check yung temperature bago pumasok sa isang lugar? Kasi po, kapag may lagnat, tendency, baka may sakit ng COVID. Pero baka lang po, no? Hindi po automatic lagnat ka, COVID agad. Hindi po siya ganon. Next, inuubo po kayo pero ito po ay dry. Ibig sabihin, maaligasgas. No? Next po, pagod ka, lagi kang hapo. Tapos, may iba pa pong mga sintomas dito, yung mga less common symptoms. Ito po nakikita sa iba, pero sa iba hindi nakikita. Ito po yung mga sakit. Yung pananakit ng kalamnan, ng katawan. Sore throat, yung pong ating lalamunan, makati, o kaya masakit. Diarrhea, okay? Pagtatae, conjunctivitis. No? May kinalaman po ito sa ating mouth, I think. Tapos headache, sakit ng ulo. Lalo na pag halimbawa, hindi ka na masanay na lagi kang sinasakit ng ulo, medyo tingnan po natin ating sarili. Wala po tayong panlasa, taste, at saka wala tayong pang-amoy, smell.
At sa ibang part naman po, minsan po, nagkakaroon ng rash na skin o kaya nagkakaroon ng discoloration sa ating mga daliri. No? So, yan po yung mga symptoms ng may COVID-19. Yung iba po doon, yung pinaka-common, ito pong tatlo. Kapag may COVID-19 ka, malaking tsansa litaw itong mga to. Pero, sa iba ng pagkakataon, kung may COVID-19 ka, minsan pati itong mga less common, lilitaw sa iyo. Okay? So, tingnan po natin yung mga datos. Ito po yung kasalukuyang datos na nakuha ko ngayon lang. Ang cases po natin ngayon sa Central Luzon, yan na po. 8,000 mahigit na yung case natin, pero yung mga gumaling nasa 4,900. Yan pong deaths natin nasa 125 na. Ang Pilipinas po, pagdating sa cases, nasa 228,000 na po tayo. Ang ating gumaling, 159,000. At ang namatay po natin sa sakit ng COVID-19, na technically speaking, is 3,688. Okay. Sa world record naman po, ang total case is 26.2 million. Million na po to ha. 6 na zero. Tapos, recovered yung mga gumaling, 17.4 million. At yung namatay po sa sakit na to is 867,000 na po. Okay? So, mga health protocols po para sa panahon ng ating pandemic. Isolation. Kung nakakaramdam ka galing ka sa labas o kaya alam mo ni sa kang frontliner, ikaw po ay lumabas, then naramdaman mo yung mga symptoms, huwag po natin kakalimutan na mag-isolate sa sarili. Tsaka bago po tayo pumasok ng bahay, nawawala na po to lately sa mga ibang mga lumabas, mag-alcohol po tayo, maligo agad tayo, bago tayo sumama sa ating mga mahal sa buhay. Para po kung may dumikit man na dumi or virus sa atin, sa katawan, matanggal po natin agad. Po. Next, wearing face mask at saka face shield. Mandatory na po to, lalo na sa part natin sa gwagwa. No? Yung pong pagsusuot ng ating mga face mask. No? Huwag po natin kakalimutan na face mask at face shield. Pero sa mga bata, kayong mga nasa edad ngayon, na mga grade 6, talagang di kayo po pinapalabas ng bahay. Kaya yung mga nag-face mask at face shield niya, yung mga magulang ninyo. Kasi sila lang po yung pwedeng lumabas ng bahay. Next, sanitation. Maging malinis po tayo sa paligid. Isa pa po sa mga protocol, iwasan natin yung pagtanggap ng bisita ngayon. Alam ko yung mga Pilipino, mahilig po tayong tumanggap ng bisita, tsaka yung maghiliw tayo sa mga bisita. Pero sa panahon pong ito, for safety, iwasan po natin yung mga bisita muna ngayon. Yung pagpunta sa bahay ng mga bahay-bahay, no? Iwasan po natin yon. Yung pag-gather, no? Kung bibili sa tindahan, diretso lang po sa tindahan, tapos uwi na. Huwag na po tayong makipagkwentuhan. Kasi ang risk po na magkaroon ng COVID-19 is real po, no? Hindi po joke ang COVID-19. So, ito po ay brought about by the coronavirus. Ito po. Ay siya tinawag na coronavirus kasi para po siyang sa corona, ibig sabihin palibot, no? Yan po. Yan, siya ay nakapaikot. No? Meron siyang parang pabilog-bilog sa paligid niya, kaya tinawag siya coronavirus. Okay. So, yun na muna po ang ating di-discuss sa oras na ito about sa physical at mental health. Pakatandaan lang po pala isang bagay. Hindi po enough na tayo ay physically fit. Dapat we are also mentally stable. Kung kayo po ay nagkakaproblema sa mental issues, halimbawa, na-stress ka, hindi mo alam kung bakit, it is better na kausapin niyo pong inyong mga magulang. They can understand you. Hindi po porke nakipag-usap ka ng ganun, nababaliw ka, hindi po. They have to know those things po. At kung kayo ay may mga agam-agam, talk with your parents. No? Lagi po natin, tayo ng mga parents, let's give time sa ating mga children. Because more than ever, kailangan po nila tayo sa pandemic. Sige po, maraming pong salamat. Ito po si Teacher Bong, nagsasabing stay home, stay safe. Okay, ingat po tayo.